Ayan, isang napakagandang tanghali sa ating lahat o papunta na rin tong hapon ano. Ewan ko sa inyo diyan kung maganda ba ang panahon. Ngunit dito sa amin ay medyo makulimlim, no? Kumbaga, hindi mawari kung ano ba talaga yung panahon ngayon. Mamaya iinit, mamaya uulan, mamaya na naman wala naman ulit ng ulan. So, dito yung weather dito sa Kidapawan is talagang paiba-iba. So, talagang ingat na lang din 'no, sa mga bumibiyahe, sa mga tawag nito, sa mga may pinupuntahan kasi nga papalapit na tayo doon sa tag-ulan. Kundi actually nasa tag-ulan na tayo 'no, kasi umulan naman na. So basta mag-ingat tayo palagi at naway stay put lang kayo sa inyong mga bahay kung sakaling wala naman tayong pupuntahan na ibang pupuntahan. Ayan, alam ko last time napag-usapan natin, kung titingnan natin yung pinag-usapan natin last time, no, yung talagang yung pinaka-latest talaga, no, yung sinasabi nila na pagre-reduce nung Gen Ed or General Education subject sa mga kolehiyo. Alam ko sa mga kabataan natin, ilan sa inyo ay nasa kolehiyo na at alam ko rin ilan sa inyo ay nagtataka, ano pa bang silbi ng Gen Ed? Hindi naman natin ito magagamit pag tayo'y nakapagtapos sa kursong ating tinapos. Ayun, ngunit titingnan natin gano'n nga ba kahalaga ang Gen Ed? Ano nga ba yung papel ng general education sa ating buhay bilang isang Pilipino at bilang isang tao na rin? Siyempre ako bilang siguro mga ilang buwan pa lang din naman na nagtuturo no sa under handling Gen Ed subject. So napakahalaga talaga ng Gen Ed at mas malalim natin ito mapapag-usapan. At kaya naman for the part 2 of our episode, nag-imbita tayo. Of course, parang sinuwerte tayo, no? Kasi nga napakagaling ng ating nakuhang guest sa oras na ito, no? Ngunit, of course, hayaan niyo po akong ipakilala ko po siya sa inyo. No, para malaman din natin at mas makilala din natin yung yung makakasama natin sa oras na ito. Of course, our guest for today is none other than Attorney Sereno L. Severo, sorry, pasensya na po. Severo L. Brillantes, a philosophy educator and lawyer who have a long been experienced or engaged in discussion on education, philosophy, and public affairs. He finished his Bachelor of Arts in Philosophy at the University of Santo Tomas and his Bachelor of Law at San Sebastian College Institute of Law. Attorney Brillantes also has taught philosophy and law-related subjects in various institutions, including Adamson University, Jose, Jose Rizal University, saan kaya itong, Jose Rizal, ayan. Jose Rizal University, the University of Makati, and the Polytechnic University of the Philippines, where he currently teaches under the Department of Humanities and Philosophy. Beyond the sub, beyond the classroom, Attorney Brillantes has been active in education and teacher advocacy, having served as director of the Philosophical Association of the Philippines, national PRO of the Alliance of Concerned Teachers, and director of the PUP Faculty Union. Wow! No, he is also an advocate for the use of Filipino as a medium of instruction in higher education and has delivered lectures and written commentaries on education reform, including K to 12 and reduction of general education subjects in college. He has he was also among the lawyers who challenged the constitutionally constitutionally of the K to 12 beyond the Supreme Court. At present, Attorney Brillantes is among those who are opposing the CHED proposal for further reduced general education subjects in college. And today, he joins us to share his insights on how general education in the Philippines have changed over time and what these changes meant to students and society. So let us all welcome Attorney Severo Brillantes. Hello po sa inyo, Attorney. Kamusta po kayo sa oras na ito? Maayos naman at salamat sa inyong pag-anyaya sa akin. Maibahagi ko sa mas malawak na mga mamamayan yung aming pinaglalaban ngayon
yung aming pagtutol sa CHED na nais lubhang palabnawin, bawasan ang general education subject sa kolehiyo na lubhang napakahalaga para sa paghubog ng isipan, damdamin at kalooban ng ating mga kabataan. Wow. Maraming salamat po so maliban po sa akin kasama rin po natin of course ang nag ang tawag nito torchbearer, cultural torchbearer po mula po sa Zambales, no, mula sa Katutubong Aita. Nariyan din po si Hana. So Hana, kamusta ka ngayon? No, at saka si Hana rin she is also taking Bachelor of Science in Psychology. So kamusta ka ngayon, Hana? Ito ba si Hana? Ayun 'no, magandang hapon sa ating lahat. Natutuwa po ako na makilala po kayo, sir. Dito po sa amin sa Zambales, actually ako nasa Zambales po ako ngayon. Mainit ang panahon, matirik ang araw pero ito nga po, malago pa rin ang mga halaman natin. Nakikita niyo po sa aking likuran, napakalago talaga. Napakasarap na tumambay sa mga ganitong ilalim ng puno para maiwasan din yung heat stroke, mga sakit na nasa labas, 'di ba? Ayun, dito naman ay okay naman, masaya pa rin ang Zambales at sobrang dami pa rin nating gustong matutunan lalo na sa araw na 'to. At natutuwa ako makilala kayo at makasama at magkaroon ng mabago pang natututunan sa inyong lahat. 'Yun, back to you, Kuya Magkakaroon Akin. ako ng kaso diyan sa Sambales, no? Oo. May ihahain akong kaso. Opo. Diyan. Sige po. Back to you, Kuya Akin. Ayan. Muli tayong nagbabalik, talagang may mga power interruption na nangyayari. Ayan, may mga tawag nito, may mga unexpected circumstances po na nangyayari sa kasalukuyan. Ngunit, gayun pa man, hindi kailanman dapat tayo mapipigilan ng kung sino man sa ating mga pinaglalaban at sa ating sinusulong para sa kinabukasan ng mga kabataan Pilipino. Kaya naman, huwag na natin masyado pang patagalin yung diskurso or tawag nito, yung oras kasi nga tumatakbo yung oras. And of course, habang nandito si attorney, ayan. Rinig po ba ako? Oo, dinig ko po. Ayan, maraming salamat po, Tony. Pasensya na po kasi iba po talaga yung weather dito sa amin ngayon sa Kidapawan. Medyo talaga sumasabla yung signal. Ayan. So, gayon pa man po, no? So, gusto po namin, kasi nga, naisip po namin na what if po na meron po kami makasama na isa pong, of course po, yung nakaabot po nung 64 units po sa general education. Siyempre ngayon po yung naabutan po namin is I think yung 32 units po. 32 opo. Yung sa akin po na kasi kag-graduate ko lang po last year. And sana po hindi na po siya hindi na po siya mabawasan po. So bilang gusto lang po naming malaman po since nakahabol po kayo doon sa 64 units po. So bilang dating estudyante po na nakaranas po ng old curriculum. So paano niyo po mailalarawan yung karanasan niyo po nung kolehiyo? Ano yung naging halaga po ng Gen Ed noon po para sa inyo bilang dati pong estudyante? Ako'y nagtapos ng kolehiyo sa University of Santo Tomas, no? At ang sistema roon, ang unang 2 taon ay lahat general education subjects. Saka lang kami pipili ng major namin pagtungtong namin ng third year. So, ako nung tutungtong na ako ng third year, pinili ko yung philosophy, no? Kaya ako'y nagtapos ng AB Philosophy sa UST.
napakalawak ng sinakop, no, ng ang sinasakop ng general education, no, subjects. Unang-una, ano ba yung general education? Ito yung mga subject na kukunin ng lahat ng mag-aaral dapat, no, sa kolehiyo, anuman ang kurso nila bago sila magpakadalubhasa sa propesyon o trabaho na nais nilang pasukin, no? At yun nga ang aking karanasan sa general education. Tulad ng sabi ko kanina, yung unang 2 taon puro general education subjects, no? Saka lang kami kumuha ng major subject sa kaso ko sa philosophy nung tumungtong kami ng 3rd year, no? So ano ba itong mga subject na bumubuo ng general education? Karamihan ito ay mga subject sa humanidades o humanities tulad ng filosofiya, literatura, batas, kasaysayan, wika, pati na rin agham at matematika, no? So karaniwan tulad ng sabi ko, kinukuha ito sa unang 2 taon sa kolehiyo. Ang layon ng general education ay hindi lang upang hubugin ang mga mag-aaral na mga magagaling na profesional o manggagawa, kundi hubugin ang buo nilang pagkatao alinsunod sa kanilang dangal bilang tao. At mababanggit ko siguro mamaya na yan mismo ang layunin ng batas at ng ating konstitusyon. Na malaking banta ngayon sa layuning iyan ang balak ng CHED na lubhang palabnawin, bawasan ng general education subject sa kolehiyo. Tulad ng sabi mo, nagsimula yan ng 64 o 63 courses sa kolehiyo. At nabawasan ito, naging 51 subjects lang. At lalo pang nabawasan, noong ipinatupad ang K-12 education program, naging 36 courses na lang yan. At ngayon, ito ang malaking banta ng CHED sa general education dahil gusto nilang bawasan ito at gawing 5 subject na lamang. Kaya ano ang mawawala? Kung ibabatay natin, sa totoo lang, malaking kabawasan na sa GE subjects yung ginawa ng CHED noong 2013, no? Pero lalong malaking kabawasan at pagpapalabnaw ang balak ng CHED ngayon, no? Ano ba yung mga subject na gusto niyang tanggalin? Siguro hindi ko alam kung nakakuha ka, Akim, nakakuha ka ba ng etika? Okay? Yan ang isang subject. Ano pa? Ito yung mga subject na gustong tanggalin ng CHED. Etika, art appreciation, contemporary world, readings in Philippine history, understanding the self, mathematics in the modern world, science, technology, and society. No? Mabuti na lang dahil sa malawakan at matinding pagtutol ng mga guro at mag-aaral at kanilang mga organisasyon, pansamantalang isinantabi ito ng CHED. Pero hindi kami tumitigil sa aming pagtutol dahil maaring nilalaro lang kami ng CHED at sa kalaunan ay itutuloy rin nila ito. Kaya kung magkagayon ay ang huli na, of course we will exhaust as administrative remedies, no? Nang ilabas ng CHED ang kanyang proposed memorandum order, napakaraming position paper at opposition ang binigay ng mga guro at empleyad at estudyante sa CHED. Ako'y isa na roon, no? Aming i-exhaust ang aming
administrative remedies. At kailangan naman, no, bago tayo maghain ng reklamo sa hukuman, we have to exhaust as administrative remedies. Pero kung talagang itutuloy ng CHED yan, tiyakan na kami ay maghahain ng petisyon sa hukuman. At sana makatulong namin kayo pagdating ng panahon iyan. No? Hindi lang sa kolehiyo, pati ang DepEd nagbawas din ng mga subjects sa senior high school, no? Baka nabalitaan nyo, may isang, hindi ko alam kung nabalitaan nyo, may isang senior high school teacher ang naghain ng petisyon sa Korte Suprema at humihingi ng temporary restraining order, no? Na ayon sa kanya, maraming mawawalan ng trabaho o mababawasan ng kita, at yan din ay banta sa kalidad ng edukasyon, no? Hindi ko alam kung meron tayong mga senior high school teachers dito, no? Sa katunayan, si DTI Secretary Alfredo Pascual, no, na nagpapanukala pa nga na dapat wala ng GE subject sa kolehiyo, na talagang tatanggalin lahat ng GE subject sa kolehiyo. Na sa kalaunan, kung hindi natin tututulan, ito ang gagawin ng ating pamahalaan. So yan ang kasalukuyang kalagayan ng GE subjects ngayon. Ayun. So, grabe kulang na lang tanggalin lahat. So, actually, no, naka-open okay. At least sure na open yung Pero mamaya mic. kailangan nating ipaliwanag ano nga ba ang nagtutulak sa CHED na gawin ito, at tama ba ang CHED, no, sa kanyang balaking ito. At marahil dito lalabas sa ating pagtalakay ano nga ba talaga ang tunay na layunin ng edukasyon. Ito ba'y para hubugin tayo na maging magaling na manggagawa at profesional lamang? O hubugin tayo ang buo nating pagkatao alinsunod sa ating dangal bilang tao? Thank you po, So, thank you po. Sa pakiwari ko kasi kapag itutuloy yon, talagang marami hong maapektuhan. Hindi tama po yung nabanggit ninyo, hindi lamang po yung mga mag-aaral, siyempre kami rin po mga empleyado sa isang institusyon, lalo na po sa pribado, so ayun, yun po yung napakalaking kabawasan po sa amin. Kasi nga, alam naman po sa mga private school teachers dyan, alam niyo po yung pakiramdam po, alam niyo yung sitwasyon natin sa private, kasi nga no work, no pay. Lalo na kung mag-underload ka pa, yun yung napakahirap. So, Hana, anong nararamdaman mo ngayon sa discussion natin ngayon? Pa tayo, pero alam ko papaganda ang discussion. Pero sa iyo, Hana, anong nararamdaman mo ngayon? Ayun, no? Yun nga, Kuya Kim, no? Nakakalungkot din na isipin na mababawasan. Syempre, may mga importansya din ang bawat subject na meron tayo, 'di ba? Simula senior high school. Yun nga, mga natalakay din naman natin lately, 'di ba? Last episode. Kung tinanggal ba 'yun, ano ba yung mga pwedeng, 'di ba, mga pwedeng maging outcome nito? So, medyo talagang ang laking salik, ang laking usapin din talaga kapag binawasan yung mga gen ed subjects natin. Kasi ano yun bukod sa kinasanayan na rin yun. Ano yun, kumbaga likas dapat yun sa edukasyon na maituro at malaman ng mga estudyante ang mga likas na kasaysayan ng Pilipinas, 'di ba? So, nakakalungkot man na isipin at syempre dahil nga may karapatan pa rin naman tayo na malaman at saka magsalita para dun sa mga pangyayari na sa edukasyon. Yan, back to you, Kuya Akin. Ayun, karapatan na makapagsalita at ma-express kung ano may hinaing natin hinggil sa nasabing panukala. Kaya naman nabanggit kanina ni Attorney Severo po yung tungkol dun sa
yung nabawasan ng na talagang malaking bawas sa Gen Ed subjects yung pagpasok ng K to 12. Kaya naman po, attorney, gusto namin po malaman sa inyo po kung titingnan nyo po ang mga reforma mula po nung old curriculum at hanggang K to 12 po ngayon. At yung sinasabi na naman ulit na reframe Gen Ed curriculum po. So, ano po sa tingin niyo yung pinaka nagbabago sa direksyon ng edukasyon natin, especially po ngayon na meron itong reframe Gen Ed curriculum po? Ah, yun nga po na naaabandona na ang tunay na layunin ng edukasyon na hubugin ang ah, ang buo nating pagkatao, maging mapanuri, may pananagutan sa lipunan, at hubugin tayo bilang mga magagaling na profesional, mga manggagawa lamang, no? Na parang tayo'y mga paninda lang sa pamilihan, na ang gamit natin ay na ang halaga natin ay kung ano ang gamit natin sa mga negosyo, na ang tanging layon ay magkamal ng tubo. At yan ay pagdungis, pagyurak, paglabag sa dangal ng ating mga mag-aaral bilang tao, no? Nabanggit kanina ni Hana, no, yung epekto ng kung ipapatupad ito ng CHED, no? Nabanggit ko na yung guro ng senior high school, no, na naghain ng petisyon sa Korte Suprema para humingi ng temporary restraining order. Kasi anong mangyayari kung ipapatupad ito at lubhang mababawasan ang mga general education subjects, no? Ito'y magkakaroon ng malawakang tanggalan ng mga guro at pagkawala ng kanilang trabaho at mababawasan ang kanilang kita na lumalabag sa utos ng ating konstitusyon. Dahil alinsunod sa ating konstitusyon, dapat magkaloob ang Estado ng lubos na proteksyon sa paggawa, partikular sa kanilang karapatan sa katatagan sa trabaho o sa kaseguruhan sa trabaho. Kailangan nating isipin na ang trabaho ay hindi lang kabuhayan para sa mga guro. Ito ay ang kanilang buhay rin. At kung ipapatupad ito ng CHED, no, may isa pang karapatan ang malalabag. Dahil nga sinabi ko ang trabaho ay hindi lang kabuhayan, kundi buhay rin ng mga guro, maaalisan sila ng kanilang kabuhayan na hindi naaayon sa tamang kaparaanan ng batas, no? Of course, we know that that is the right to due process of law. No person shall be deprived of life, liberty, or property without due process of law. Yung kabuhayan ng mga guro sa konteksto ng karapatang ito ng konstitusyon ay isang property right that they cannot be deprived without due process of law. At ganito nga ang mangyayari kung ipapatupad na agad ng CHED ito, na hindi mabibigyan ang mga guro ng pagkakataon na mapakinggan at tutulan ito, na malalabag ang kanilang karapatan sa tamang kaparaanan ng batas o due process of law. Yan ang epekto sa mga guro. Pero mas hindi namin inilalaban ito dahil lang ayaw naming mawalan ng trabaho. Inilalaban namin ito para sa mag-aaral na ipagkakait sa kanila ang edukasyong nararapat para sa kanila. Marahil mamaya aking maipapaliwanag kung ano ba ang tadhana ng konstitusyon at ng ating mga batas. Kaya ang ibubunga nito ay maipagkakait sa mga mag-aaral ang dekalidad na edukasyon na nararapat sa kanila, alinsunod sa kanilang dangal bilang mga tao. At hindi lang parang mga paninda sa pamilihan, na ang halaga ay kung ano ang gamit nila sa mga negosyo, na ang tanging layon ay magkamal ng tubo.
nung aming tinutulan ang K-12, ito ang isang katanungan namin. Kasi isang layunin daw ng K-12 ay dapat tayo'y umayon sa pandaigdigang pamantayan. At ano daw yung panindigang pamantayan na may K-12? Pero ay sabi namin noon, hindi naman lahat ng mag-aaral ay nais mangibang bansa at hindi naman lahat ng mag-aaral ay nais magtrabaho agad. Ano ba ang pangarap natin para sa ating mga kabataan? Maging mga patuloy na alila ng mga dayuhan o nais natin silang hubugin upang maglingkod sa ating bayan? At ganito rin itong ginagawa nila ng CHED, no? Parang inihambing tayo sa general education sa ibang mga bansa na nais nilang pumaris tayo at umayon sa mga pamantayang iyan. Ayan, no? So talagang klarong-klaro po yung talagang napakalaking epekto ng kung sakali mang yung doon sa K-12 pa lang, talagang nakita na natin, no? Yun, actually, way back when I was in college, yun talaga yung laging tinuturo, no? Kaya nagkaroon ng K-12 is because yung sinasabi nila na globalization, yung pagsabay natin sa international standards, no? Kasi meron yan sa mga professional education subjects. Kaya naman, para mas mapalalim po ito, sa tingin niyo po, Attorney Severo po, so ano nga ba yung magiging negatibo at saka positibong epekto ng magiging reforma po ng general education curriculum? Alam ko may mga ilan na po kayo nabanggit kanina, pero baka ho may maidagdag po kayo. Nabanggit ko na kung ano ang epekto para sa mga guro, no? Mm-mm. Isa pa, no, hindi ko nabanggit na kung ito ay ipatutupad, malalabag yung karapatan ng mga guro sa demokratikong konsultasyon na isang karapatan na tinatadhana ng ating konstitusyon. Pero ang malubhang epekto nito ay para sa mga estudyante. Alam niyo, dumalo ako sa isang panel discussion sa UP, no? At ang paksa ay General Education and Tertiary Education. At ito ang katanungan na ibinigay sa mga tagapagsalita. What kind of graduate should universities develop in a rapidly changing world? Sabi ko, mali ang katanungan na yan. Ang dapat na itanong natin, what kind of graduates does the Filipino people want them to become to realize the kind of society our people dream and aspire for? And what kind of general education curriculum will achieve that? Ngayon, may batayan ba tayo para malaman ano nga ba ang mithiin na isin ng sambayanan? Anong uring mga graduate ang kanilang pinapangarap sa ating mga kabataan? At anong uring edukasyon ang magpapatupad niyan? May batayan tayo kung ano man ang mithiin ng sambayanang Pilipino. Pangunahin dito ay ang ating konstitusyon na pinagtibay ng nakapangyayaring sambayanang Pilipino, the sovereign Filipino people. At dagdag pa diyan ang mga batas na ipinasa ng mga kinatawan natin para sa ating kapakinabangan, no? Kaya kailangan tignan natin sa konteksto, ano nga ba ang pangarap ng ating sambayanan? Ano bang pangarap? Anong uring mamamayan o graduate ang nais nilang maging para sa ating mga kabataan? Anong uring lipunan ba? Dapat tignan natin yan sa konteksto. Anong uring lipunan ba ang minimithi at inaadhika ng sambayanang Pilipino? At makikita natin yan sa ating konstitusyon, sa preamble. Anong sinasabi ng preamble?
Ano nga ba ang uri ng lipunang minimithi at inaadhika natin? Dahil yung konstitusyon na yan ay pinagtibay ng sambayan ng Pilipino at kung gayon sumasalamin sa kanilang mithiin at mga adhika. Kung tayo'y titingnan natin ang preamble ng ating konstitusyon, ito ang uri ng lipunan na nais natin, ang bumuo ng isang makatarungan at makataong lipunan at magtatag ng isang pamahalaan na kakatawan sa ating mga mithiin at lunggatiin, magtataguyod ng kabutihan ng bawat isa at titiyak para sa ating mga sarili at sa angkang susunod ng mga biyaya ng kalayaan, demokrasya sa ilalim ng pananaig ng batas at ng pamahalaang puspos ng katotohanan, katarungan, kalayaan, pag-ibig, pagkakapantay-pantay at kapayapaan. Nakabanggit mismo sa panimula ng ating konstitusyon na ito'y hindi lang para sa atin, kundi para sa susunod na henerasyon at sa susunod na mga salinlahi. At ito'y hindi namin inilalaban lang para sa inyo, kundi para sa mga susunod na henerasyon at salinlahing Pilipino. Ngayon, yan ang mithiin natin bilang isang bansa, isang makatarungan at makataong lipunan. Isang lipunang magtataguyod ng kabutihang pangkalahatan. Kaya, mayroon bang batayan sa batas kung anong uri ng edukasyon ang binimithi ng ating bayan para isakatuparan ang ganyang mithiin at adhika? Mayroon, at makikita natin yan sa Education Act of 1982 at yung naunang Educational Development Decree of 1972. Anong sinasabi ng mga batas na ito tungkol sa general education? Alinsunod sa mga batas na nabanggit ko, na dapat magtadhana, anong uring sistema ng edukasyon dapat mayroon tayo? At malinaw sa mga batas na binanggit ko na ang sistema ng edukasyon ay isang sistema ng edukasyon na may malawak o broad general education. Uulitin ko, malawak at broad na general education. At ano ang layunin ng broad at ng malawak at broad general education na gustong biguin ngayon ng CHED? Ang layunin nito, alinsunod sa Education Act of 1982, ay dapat tutulong sa bawat individual na Pilipino na makamit ang kanyang mga potensyal bilang tao. At magbibigay diin ako doon na makamit ang kanyang potensyal bilang isang tao at hindi lang isang manggagawa na parang paninda lang sa pamilihan para sa mga negosyong ang layon lang ay magkamal ng tubo. At idinadagdag ng Education Act of 1982 na makatanggap ng may katuturang dekalidad na edukasyon na tutulong sa ganap nilang pag-unlad alinsunod sa kanilang dangal bilang mga tao. Binabanggit din ng Education Act na dapat ding paunlarin ng sistema ng edukasyon ng Pilipinas ang propesyon. Ngunit may pasubali. At ano ang pasubali nito? Paunlarin ang mga propesyon, pero dapat magbigay ang mga ito ng pamumuno para sa bansa. Dapat yung mga profesional natin ay mahubog na mga leader ng ating bansa na magpapalaganap ng kaalaman
para sa pagpapabuti ng kalidad ng buhay ng tao. At mas partikular ang ating konstitusyon. Ano ba ang uri ng mamamayan na minimithi nito? Ano bang curriculum ang dapat na maisulong upang matupad ang layuning iyon na makamit ng mamamayang Pilipino ang kanyang potensyal bilang tao at pag-unlad ng kanilang sarili alinsunod sa dangal nila bilang tao. Mahaba ang listahan ng ating konstitusyon na ano dapat ang mahubog at mapaunlad sa ating mga kabataan. At ito ang sinasabi ng ating konstitusyon. Dapat ikintal sa kanila ang pagkamakabayan at nasyonalismo, ihasik ang pag-ibig sa sangkatauhan, paggalang sa mga karapatang pantao, pagpapahalaga sa gampanin ng mga pambansang bayani sa historikal na pagpapaunlad ng bansa, ituro ang mga karapatan at mga tungkulin ng pagkamamamayan, patatagin ang mga pagpapahalagang etikal at espiritual, linangin ang karakter na moral at disiplinang pansarili, pasiglahin ang kaisipang mapanuri at malikhain, palawakin ang kaalamang siyentipiko at teknolohikal at itaguyod ang kahusayang bokasyonal. Ang mga mithiin at adhikain ito ng sambayan ng Pilipino na makikita natin sa ating mga batas at konstitusyon ay hindi maisa sa katuparan kung hindi mapipigilan ang CHED sa kanyang maitim na balak na lubhang palabnawin, bawasan ang general education subjects, no? Kaya sa konteksto ng ating konstitusyon, ano nga ba ang layunin ng edukasyon? Hindi lang para sanayin ang ating mga kabataan na maging magaling na manggagawa o profesional, na mga robot lamang na walang kakayahang mag-isip ng mapanuri at walang pananagutan sa kapwa at bayan, na maamo at bulag na tagasunod lamang sa kagustuhan ng iilan, madaling malinlang at mapagsamantalahan upang maging mga kasangkapan lamang ng iilan upang panatilihin ang isang lipunang mapagsamantala at di makatarungan. And that is exactly what is being done to Philippine education, no? Kaya nga nabanggit ko doon sa aking opposition sa CHED na this is what is being done, no, to our education, reduce our citizens to automatons who cannot think critically and without social commitment, and thus will just be instruments to perpetuate the unjust and exploitative social order existing in our society today. Ayun, napakalawak no ng talakayan. And maraming salamat po, Attorney Severo po for sharing with us that kind of knowledge. And alam ko napakahalaga sa atin na mas maintindihan na naiko-connecta po na kumbaga naiuugnay po ni Attorney Severo po lahat ng nangyayari tungkol sa Gen Ed po sa ating konstitusyon. Kasi nga po, kung titingnan po natin, no, marami na po nagsabi ng edukasyon. Sorry po, ang konstitusyon po ay magiging batayan o hindi lamang batayan ay kaluluwa ng ating bansa. Kung hindi naman po ito iuugnay sa bawat kilos po ng CHED, marahil gaya ng nabatid kanina ni Attorney Severo, magiging malaking negatibong epekto po ito
hindi lamang po sa ating mga guro, maging sa mga mag-aaral na yun. Kasi napakahalaga ho talaga ng pagkakaroon ng general education po ng mga subjects po, lalo-lalo na po sa college, no? And of course, gaya po nila Hana at Rhea, so tanungin natin si Rhea ngayon, no, para mapakinggan din ni Attorney Severo po kung Rhea, ano sa tingin mo yung halaga ng general education para sa'yo bilang nasa kolehiyo? Ayan, nais kong batiin ng magandang araw sa ating panauhin ngayong araw na ito, Sir Severo Brillantes. Magandang araw po sa inyo, lalo na sa aking mga kasamahan, kay Hana at kay Kuya Aki. Magandang araw sa inyong lahat. Para sa akin, ang pinakamagandang importansya ng general education, lalong-lalo na sa panahon ng kolehiyo, is that mabigyan ng pansin yung iba't ibang larangan ng ating pagkatao, lalong-lalo na sa ethics, yung mga values natin na dapat hubugin sa pagdaan ng mga panahon, nang sa gayon ay tayo ay mahubog ng bilang isang responsable at mabuting mamamayan. Ayun. Ayun, maraming salamat, Rhea, no? Tama, no? Kasi yun naman talaga, gaya din ng sinabi ni Attorney Severo kanina pa, na yun yung ano, yun dapat yung nagiging layunin ng general education. Yung ating pagkatao mismo, hindi lamang bilang isang tao, kundi isang Pilipino na rin na magpapatuloy sa kung ano man yung sinimulan ng ating mga bayani nung nakaraan at higit sa lahat, pagpapaunlad na rin sa ating sarili at sa ating minamahal na bansa na laging nakabatid o laging naiuugnay sa ating saligang batas o sa ating konstitusyon. And napakalaga, no, talagang naipaunawa sa atin ni Attorney Severo kung gaano kalawak yung general education at kung gaano ito kahalaga sa hindi lang sa isang mag-aral kundi sa kanyang hinaharap na magiging profesyon kung anumang klaseng kurso ang kanyang tatapusin at na lubos kong na-appreciate yung si Attorney Severo dahil gumamit po siya ng wikang Filipino sa kasalukuyang pagtatalakay kasi nga napakahalaga, no? Lalo na ho ngayon, Attorney Severo, parang binawasan. Ang pagkakaalam ko po dati, tatlo pong asignatura ang Filipino nung sa panahon niyo po yata. And sa amin po ngayon, isa na lang at may ilan po na institusyon na hindi na ho um, hindi na ho itinuturo itong Filipino bilang isang asignatura. Kaya ang amin pong ginagawa ay sa mga asignatura ko po gaya ng reading sa Filipino history at saka ng life and works of Rizal, ginagawa ko na lang ho, gumagamit na lang ho ako ng wikang Filipino nang sa gayon ay, kumbaga, ma-integrate ko po yung wikang Filipino, yung paggamit ng wikang Filipino sa aking pagtuturo. Kasi talagang para sa akin, napakahalaga ho ng wikang Filipino. Kaya naman po, sa patuloy po ng pagbabago ng general education po, attorney, sa tingin niyo po, naapektuhan ba nito kung gaano kalalim ang natutunan ng mga estudyante, lalo na po sa mga subjects gaya po ng history, ng kasaysayan, literatura, mga social sciences, at marami pa pong iba. So, may ano po ba ito, naapektuhan po ba nito yung kung gaano ba kalalim yung natutunan po nila sa mga ganito pong asignatura? Oo, kasi ang gaano kalalim, no? Kasi alam nyo, ang isang katwiran ng CHED, no, ay duplication lang daw. Halimbawa, ang ethics, no? Itong mga subject na tinatanggal nila, duplication lang daw ng mga subject na integrated na daw sa senior high school. Dahil ako'y nagtuturo, no, ng etika, no? Iba ang etika ay hindi GMRC lamang. Hindi yan good manners and right conduct lamang, no? So nabanggit mo yung pagpapalalim. Bagamat tinuturo tayo ng mga alituntunin ng mabuting pagkilos sa good manners and right conduct o yung edukasyon sa pagpapakatao. Ang tinuturo lang sa ating karaniwan ay yung mga inaasahan sa atin na kilos sa ating lipunan. Pero ano ba ang tinuturo ng etika?
ito ay pagpapalalim ng inyong natutunan sa high school. Dahil sa etika, tinuturo nito ang moral na pangangatwiran batay sa ilang mga teorya ng kabutihan o ethical theories, no? Tulad ng virtue ethics, utilitarian ethics, deontology, and even Thomistic ethics, no? At para maging mapanuri tayo kung alin sa mga aktual na mga suliraning moral na nakakatagpo natin ay mabuti nga ba o masama. Magbibigay lang ako ng konkretong halimbawa, no? Halimbawa si Senador Go. May sinabi siya tungkol kay Duterte na ngayon ay bilanggo sa The Hague, no? At kung hindi tayo nag-aral ng etika, madadala tayo ng kanyang baluktot na pangangatwiran. No? Ano ba yung sinabi ni Senador Go? Sabi niya, hindi rin ninyo isinasaalang-alang na matanda na po si Tatay Digong. Ang matanda po, frail, fragile, at sa totoo lang harmless na si Tatay Digong. For humanitarian considerations. Kahit sinong lolo at lola natin, ginagalang at inaalagaan natin. Yun naman po ang kultura ng ating bansa. No? So kanyang binabanggit yun daw ang kultura ng ating bansa. Ngayon, kung tayo ay sa etika, mapag-aaralan yung teorya na tinatawag na relativismong kultural. Ito ay at bilang pagpupuna sa teoryang ito, mababatid sa etika na may mga kilos at gawa na tunay at talagang masama kahit aprobado pa ito ng kultura, kahit ito ang namamayaning paniniwala at kaugalian ng isang pamayanan. Na may mga gawain na talagang masama kahit aprobado ng kultura, no? Kaya ang etika ay ang general education ay hindi lang duplication, hindi lang pag-uulit ng mga subjects sa high school. Ito ay pagpapalalim ng usapin, halimbawa ng moralidad. No? Yan ang maibibigay kong halimbawa dahil ako'y nasa larangan ng filosofiya. At noong nagkaroon ng public hearing, no, tinukoy na hindi totoo na duplication lang ang ng mga subject ng senior high school ang etika na isang sangay ng filosofiya. Si UST Professor Bolaños na nagsalita sa public hearing na yon ay pinunto na ang filosofiya nga ay elective lang sa senior high school. Kaya hindi totoo na duplication yan at integrated na ang filosofiya, lalo na ang etika sa senior high school. Kung may mga usapin man na napag-usapan sa high school, ang layunin ng general education sa kolehiyo ay lalong palalimin, palawakin, at paigtingin ang ating pag-unawa upang mahubog sa atin ang kakayahang mag-isip ng mapanuri at magkaroon ng pananagutan sa kapwa at bayan. At yan sa palagay ko ang malaking banta. Kung maisa sa katuparan ng CHED ang kanyang maitim na balak na lubhang palabnawin ang GE subject sa kolehiyo, hindi mahuhubog ang napakahalagang mga kakayahang yan, ang pagiging mapanuri at pagkakaroon ng pananagutan sa kapwa at bayan. Ang mga kabataan ay huhubugin lang na parang mga robot, mga tau-tauhan na maamong tagasunod lamang, at kung gayon ay magiging kasangkapan lamang
sa pagpapanatili ng isang lipunang mapagsamantala at di makatarungan. Kaya ang laban namin ito ay hindi lang para sa mga guro, ang laban namin ito ay para sa inyo, para sa mga kabataan, hindi lang para sa henerasyong ito, kundi para rin sa susunod na henerasyon at susunod na salinlahi. Ayun, maraming salamat po, Doktor, ano ba, ba't na doktor ko na si Sir? Sorry po, Attorney Severo po. So, nabanggit kayo, no, talagang duplication. Actually, ilang beses ko na ho yan narinig na klase na ho daw sa senior high, kaya po, di na po ituturo sa college. Pero tama ho kayo na kailangan po siyang palalimin kasi magkaiba ho talaga. No? So, tanungin ho natin si Rhea, since si Rhea yung naka-open yung kanto. Ano yung sa tingin mo, Rhea? Ano masasabi mo doon sa sinasabi ni Attorney Severo yung tungkol sa duplication ng subject sa senior high school, kaya tatanggalin na siya sa general education sa college. Kasi alam ko last time may mga nabanggit ka tungkol sa ayun sa duplication at gusto kong ibahagi mo ito kay Attorney Severo. So, ayun po. Patungkol po sa duplication ng mga subjects, hindi po ako naniniwalang ito ay nadodoble pagdating sa kolehiyo. For me nga, personally, mas napalalim yung pagkakaintindi ko sa mga topic na dati ay natatalakay nung senior high school at sa high school. So, hindi ko po lubos na iisip na ito ay duplikasyon lamang. Ngunit ito ay isang way upang mapalalim ang ating mga impormasyon na nasa ating mga isipan patungkol sa mga kagaya ng literatura at etika at history. Ayun, maraming salamat, Rhea. No? So, alam ko gusto namin, no, tagalan pa ho itong itong pagtatalakay natin, Attorney Severo. Kaso lang ho, parang medyo kinakampos na ho tayo sa time. So, ayun po, para po sa huling banat nyo po, Attorney Severo po. So, kung kayo po ang tatanungin po, ano sa tingin nyo po ang mga pinakamahalagang bagay na dapat bigyang halaga o bigyan pansin sa education? Sa edukasyon ho natin ngayon, instead ho na baguhin i-refrain itong Gen Ed, bawasan yung mga asignatura, ano po kaya yung pinakamahalagang bagay na mas dapat pong pagtuunan o bigyang halaga po sa klase ng edukasyon na meron tayo sa bansang ito? Kung aking mahalaga na magpakadalubhasa tayo sa ating napiling propesyon, kailangan nating makapagtrabaho. Pero ang tanong ay ito, yun lang ba ang layunin ng edukasyon? Makapagtrabaho? O layunin ng edukasyon na tayo'y makapaglingkod sa ating bayan? At paano tayo makakapaglingkod sa ating bayan kung hindi mahuhubog sa atin ang kakayahang maging mapanuri at magkaroon ng pananagutan sa ating kapwa at bayan? At yan ang mawawala kung etong balak ng CHED ay maisa sa katuparan nito, no? Tulad ng sinabi ko sa simula pa lamang, kung talaga we will exhaust our administrative remedies. At bahagi na ang paghahain namin ng oposisyon sa CHED. Napakaraming naghain ng oposisyon sa CHED, mga organisasyon ng mga guro at mga mag-aaral. Pero kung talagang ipapatupad ng CHED ito at kami ay niloloko lamang na nais kaming konsultahin, tiyakan namin idudulog ito sa hukuman. At sana pag dumating iyon, makasama namin kayo. Siguro, ako bilang abogado, magagawa ko na mag-drop ng isang petisyon sa Korte Suprema upang ideklara ang balaking ito ng CHED na
Hindi lang labag sa konstitusyon, hindi lang illegal, kundi hindi laban sa tunay na kagalingan ng sambayanang Pilipino. No? So sana pag nangyari yan, sana makasama ko kayo. Ayun, maraming salamat. Sa bahagi ko po bilang isang guro, magiging katuwang niyo ho kami at lalong-lalo na po, mas magiging mas paigtingin pa po natin yung kampanya ukol ho dito kasi isa po itong banta po hindi lamang po sa mga mag-aaral na hubugin o linangin yung kanilang kaalaman at tama yung sabi po ninyo yung paglilingkod sa bayan na dapat ay may paunawa sa mga kabataang Pilipino. Sa aming mga guro ho na isa po ito siyang banta kasi nga ho kung titingnan ho natin no talagang yung sabi niyo po kanina, balikan na natin yung pagkakaroon ng sapat na trabaho ay kung matatanggal man po yun sa amin, isa ho yung malaking kawalan, lalo-lalo na po may binubuhay po kaming pamilya, no, na talagang dito lang ho nakaasa yung aming pong trabaho. At alam po namin na ginagawa ko po o po namin bilang mga guro yung trabaho po namin, kaya makakaasa ho kayo na yung suporta po namin, hindi lamang po ng Inat Philippines, maging ng mas marami pa pong guro ay nakasuporta po para po sa panukalang hindi po matuloy yung pagbabawas po ng mga asignatura sa general education po. Ngunit bago po yan, no, tanongin ho natin kung ano po yung idea po ni Rhea mula po sa Kidapawan. Rhea? Sa bahaging ito, ako ay punong-puno na ng mga pag-aaral, impormasyon, lalong-lalo na galing sa ating panauhin. Para sa akin, aside sa pagbabago ng general education na isinusulong ng CHED, ay bukod sa pagbabago ng mga subjects na ito, sa tingin ko mas mahalagang pagtuunan ng pansin ang kalidad ng pagtuturo at pagkatuto ng mga estudyante. Kahit gaano kaganda ang curriculum, kung kulang sa maayos na pagtuturo, sapat na kagamitan, suporta sa mga estudyante, ay mahihirapan pa rin silang matuto ng mabuti. At ako isang ayon sa iyo, Rhea, no? Nung tutulan namin ang K-12, sinabi namin na hindi kailangan ng 2 dagdag na taon sa high school. Ang kailangan lang itaas ang budget sa edukasyon para makapagtayo ng mas maraming paaralan, maayos ang mga kagamitan sa paaralan, at maitaas ang sahod ng mga guro para maakit natin ang magaling nating mga mag-aaral na pasukin ang pagtuturo. Kaya hindi lang dapat malimita. Sang-ayon ako, Rhea, sa sinabi mo, no? Hindi lang dapat malimita dito ang ating pakikipaglaban sa lalamanin ng curriculum. Dapat nating ipaglaban din na talagang maitaas ang kalidad ng edukasyon. At hindi mangyayari yan kung hindi magagawa ang mga binanggit mo, Rhea, no? Na maitaas ang budget sa edukasyon para makapagtayo tayo ng mas maraming silid-aralan, mapabuti ang mga kagamitan sa paaralan, at maitaas ang sahod ng ating mga guro para maakit natin ang magagaling nating mga kabataan na pasukin ang pagtuturo. Ayun, maraming salamat po at tiyak ko po na kapag nangyari ho yan, mas marami pa po mga kabataan ang kukuha ng kursong edukasyon. Ngunit sa kasalukuyan po, kung makikita ho natin, alam pa natin na talagang hindi ho sapat, lalong-lalo na ho na patuloy yung pagtaas sa mga presyo ng bilihin, kaya't mahalaga ho na talagang hindi lamang po, sana ho magiging pantay ho yung pagbigay ng prioridad sa mga mag-aaral, maging po sa mga guro, sa lahat po ng aspeto. Dahil hindi po kailanman may babangon ang mga kabataang Pilipino kung wala po ang mga guro
na handang tumulong para ibangon ang ating bansa mula sa pagkalugmok. Kahit batid ko po na sa kasalukuyan po, bilang po isang guro, so ipagpapatuloy ko po yung nasimulan ko po at higit sa lahat ay ipagpapatuloy ko po ito para sa mga kabataang Alam mo, Pilipino. Kaya naman, Kim, no, tinaas ang sahod ng mga pulis. Pero hindi mm, hindi nagkakaroon ng katumbas na pagtataas ng sahod ng mga guro. At yan ang mm, pinaglalaban ng ating mga guro, no? So, our teachers are overworked, underpaid. exactly. Karapatan lang nila na mabigyan ng sahod na katumbas ng kanilang ah, paglilingkod sa ating mga kabataan. Meron na tayong universal access to education. Ito pa ang isang bagay na dapat pagtuunan natin ng pansin. Sa totoo lang, libre na ang tuition sa state universities and colleges. Kaya lang, halimbawa sa PUP kung saan ako nagtuturo, sa sa 100, no? ah libo marahil na kumuha ng entrance exam, 10% lang ang tinanggap ng PUP. Hindi dahil hindi sila karapat-dapat, hindi dahil hindi nila naabot ang pamantayan ng PUP. Sa kasamaang palad, kailangang tanggihan sila dahil sa mababang budget na binigay sa PUP. Kaya parang walang saysay yung batas sa Universal Access to Education, yung libreng tuition fee, kung ang mga state universities and colleges naman ay pagkakaitan ng budget na nararapat sa kanila. Mas marami pa sanang, kaya tinanong ko sa aking mga estudyante, makatarungan ba yan? Kayo'y mapalad na kayo'y nandito sa PUP. Paano naman yung ibang tinanggihan ng PUP na karapat dapat din? Makatarungan ba yan? Yan ay hindi makatarungan. Kaya dapat ipaglaban, no, ang sa konstitusyon natin nakalagay, the highest budgetary priority should be education. Pero totoo ba yan, no? Mukhang ang highest budgetary priority ay kung saan sila makapagnanakaw sa kaban ng bayan. No? Kaya malaki ang budget sa DPWH. At itong nangyayari ngayon, no? Na ilantad, no, ang ating mga mambabatas ay sa kasabwat, no, sa pagnanakaw sa kaban ng bayan. Yun po yung napakalungkot kasi nga dapat to sana sa edukasyon ho yun napunta kasi ngayon dapat yung magiging prioridad po ng ating bansa. Tama po, nakasaad po yan sa ating konstitusyon na dapat ang pinakamalaking porsyento po ng national budget ay mapunta po sa edukasyon. But however, I think gaya nung 2025 gaayata, parang na-remember ko yung nagkaroon ho kami ng discussion dito po with meron din po kaming guest speaker din po noon, then doon po lumabas na na nagawa no ng paraan kaya parang mas nabigyan ng highlight po yung INFA unlike sa education. But however, I really hope magkaroon ho kung ano man yung mga anomalya po sa pamahalaan ay magkaroon na rin ho ng sapat na hustisya at makamtan din po ng sambayan ng Pilipino yun hinihingi po natin na accountability at transparency po sa ating pamahalaan. Ang kinabukasan ng ating bansa ay nakasalalay sa ating mga kabataan. Sa totoo lang, bakit nananalo ang mga tiwaling politikong ito? Dahil ang mga kabataan mismo na mayorya ng ating populasyon ay bumoboto sa kanila. So kailangang mamulat na tayo, mamulat na ang sambayanan sa kabaliwan na ibenta ang ating kinabukasan at kinabukasan ng ating mga anak sa 1,000 piso lamang na sinusuhol sa atin. Kaya malaking papel ang nasa kamay ng ating mga kabataan kung magkakaroon ng makabuluhang pagbabago sa ating bayan. Ayun. Maraming salamat po. Napakaganda po ng mga binitawan niyo pong salita, Attorney Severo. No, alam ko po tatatak at tatatak ho ito sa mga kabataang
Pilipino. At naway maging gabay po ito sa ating lahat, no, upang may paglaban ho yung edukasyon natin sa Pilipinas at higit sa lahat po ang mga kabataan na matutunan hong manindigan para sa di lamang po sa kanilang sariling kinabukasan, kundi para po sa kinabukasan ng mas maraming kabataang Pilipino. Gusto ko pa pong dugtungan pa po ang episode na ito. Gusto ko pa pong mas patagalin pa, ngunit sa kasamang palad, talagang medyo nag-overtime na tayo ng konti. Pero gayon pa man, alam ko po, napakasulit po ng episode na ito. Kaya naman po, dumako naman po tayo sa mga announcement ho natin. Ayan po, ang Kalambag po ay lagi ho siyang napapanood. Every Saturday po yan, 1 to 2 p.m. po yan. And of course, para po mas magkaroon tayo ng inklusibong lipunan, na pag-aaralan po natin yan sa inclusion or inclusion. Now na every Wednesday po yan, 3 to 4 p.m. din po yan. And of course, para po sa tinatawag nating lifelong learning, ayan, ngayon po nasasabi natin paulit-ulit po no, na ang edukasyon ay walang edad, edukasyon ay talagang panghabang buhay na yan. Nariyan din po ang Senior City, every Saturday din po yan, mamayang gabi po yan, 7 to 8 p.m. po. So, bago po tayo magtapos, naway mapakinggan natin sa huling sasabihin ng ating, of course, ng ating pinakamamahal na Attorney Severo po. Baka may gusto pa po kayong batiin, may gusto pa po kayong i-shout out. Take it away po. Oo. Binabati ko kayo sa programang ito na makakatulong sa pagmumulat ng ating mga mamamayang Pilipino. At sana sa tulong ng programa ninyo na naganap lang ngayon ay lalong lumawak ang hanay namin na nakikipaglaban para sa edukasyon, dekalidad na edukasyon na nararapat para sa mga Pilipino. Ayun, maraming salamat po, Attorney Severo. Of course, lalo na po sa mga nanonood ngayon, maraming salamat po sa walang sawa niyo pong pagsubaybay, sa walang sawa niyo pong panonood at pag-aabang sa bawat episode po ng Kalambag. Muli po, ako po ang inyong lingkod, ako po ang inyong Kuya Akim, kasama po si Rhea, no, na talagang kapwa ko, taga Kidapawan, and of course, ating pinakamamahal na Attorney Severo, na naway may kasama ka po sa aming ipagpapanalangin na naway magtagumpay tayo sa ating pinaglalaban, sa ating mga isinusulong tungkol sa naman yung pinaglalaban natin para sa kinabukasan po ng sambayanang Pilipino at ng mga kabataang Pilipino. Muli po, ito po ang Kalambag! See you next week po and God bless us all. Ingat po! Salamat.